Seryoso ang naging akusasyon ni Apollo Kibuloy laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at ilang miyembro umano ng Kongreso. Ayon sa kinikilalang leader ng isang religious group, nakipagsabuatan umano ang Pangulo at unang ginang para ibigay siya at gipitin ng Estados Unidos. Mayroon anya siyang natanggap na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources na hindi na extradition kundi rendition ang gagawin para siya ay makuha ng US government. Binigyang diin pa nito, bukod sa siya ay dudukutin ay maaari na siyang papatayin. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Seryoso ang naging akusasyon ni Apollo Kibuloy laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at ilang miyembro umano ng Kongreso. Ayon sa kinikilalang leader ng isang religious group, nakipagsabuatan umano ang Pangulo at unang ginang para ibigay siya at gipitin ng Estados Unidos. Mayroon anya siyang natanggap na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources na hindi na extradition kundi rendition ang gagawin para siya ay makuha ng US government. Binigyang diin pa nito, bukod sa siya ay dudukutin ay maaari na siyang papatayin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Ang inaalala pa niya nito, kasama rin sa impormasyong nakarating sa kanya, natataniman umano sila ng iligal na droga at maging pampasabog. Ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Mayroon na rin daw $2 milyong o 100 million pesos na nakapatong sa kanyang ulo para siya ay makuha. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Walang binanggit si Kibuloy kung nasaan siya partikular ngayon. Bagamat una nang sinabi ng Bureau of Immigration o BI na hindi pa ito nakakalabas ng bansa. Sa isang pahayag, kinumpirma ng tagapagsalita ng Embahada ng Estados Unidos na kasama sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation o FBI si Kibuloy dahil sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao kabilang ang panggagahasa sa mga minor de edad. Samantala, nang kuna ng reaksyon si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa mga pahayag ni Kibuloy, walang binigay na sagot ang presidente. President, any reaction po kay Kibuloy? Mr. President, any reaction po kay Kibuloy? Si Kibuloy ay wanted sa Amerika dahil sa iba't ibang kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking of children at iba pa. Okay, ito mag-usapan natin yung nangyayari ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. Very powerful, very influential leader of a sect, no? Anak daw siya ng Panginoon, sabi niya. May mga ilang naniniwala sa kanya. Very powerful siya, especially during the past 6 years under President Duterte. Pero help us explain, bago natin pag-usapan yung nitty-gritty. Bakit parang tila nakatutok sa kanya ang iba't ibang mga investigasyon? Bakit kaya? Una, correction, hindi siya sekta. Isa siyang relihiyon. No? Akala ko rin dati, sekta siya eh. Ibig sabihin ay siya ay bahagi ng isang relihiyon. Mukhang siya ay isang relihiyon by himself. Anak ng Diyos eh. No? Kaya hindi siya technically nagpo-fall under sa definition ng isang sekta. Actually, hindi ko ayokong gamitin yung relihiyon eh. Pero kaya ginamit ko lang politely, sekta. May naisip ako isa pang word pero ayoko nang gamitin.
Okay. Sige, let's agree to disagree. Okay, yun muna. So, bakit? How do you explain all these things? But parang yung influence niya, parang medyo nag-wane under the current administration. Well, una, medyo nagsimulang magkaroon siya ng maraming kaso sa Amerika. Kung saan meron din siyang mga followers. Marami rin siyang mga ari-arian, no? At malamang marami rin siyang pera sa mga bangko ron. Nakasuhan siya ron ng human trafficking, money laundering, even rape at saka pedophilia. Kaya doon nagsimula yung cracks sa kanyang well-established power framework, no? Ibig sabihin ay yung kanyang relihiyon o sekta ay ang tuntungan pala ay medyo malabo, no? Medyo malabo. At inaabuso niya yung kanyang sariling mga miyembro. Kaya doon nagsimula itong usapin na ito. At yung mga nagreklamo na inaabuso niya ay dumagsa na rin sa Senado at nagreklamo doon sa Committee on Women and Minors, no? Women and Children, na pinamumunuan ni Secretary Risa Hontiveros. Kaya nagkaroon ngayon ng mga investigasyon at kung napakinggan mo yung testimony ay very compelling, no? Very particular yung mga ebidensya na nilabas ng mga kababaihan, including isang Ukrainian na kasama yata doon sa kanyang chorus, yung kumakanta sa kanyang mga misa. At ayaw niya humarap, kaya naglabas yung both houses, yung Kongreso at saka Senado ng subpoena. At in spite of that, ayaw pa rin niyang humarap. At dumadami na yung mga testimony laban sa kanya. Meron ang testimony yung isang hardinero na nakita mismo si ex-President Digong at saka si Vice President Sara na dumudulog dun sa kanyang mountain resort, no? At allegedly kumukuha daw ng mga armas, no? Galing kay Kibuloy, no? Kaya siguro pwede natin pag-usapan yan later, yung sagot ni Vice President Sara dyan sa mga allegations na yan, na parang hindi naman sinagot. Pero sige. Sige. Malinaw ba ako? Parang humingi na internet ko eh. Okay lang ba ako yung dating ko? Oo, malinaw. Malinaw naman. Malinaw naman. Sige. Ito, ilagay mo na natin sa context. Kanina may konting ingay sa likod mo, pero ngayon okay na. Okay. Sige, ihimayin natin mabuti yung issue kay Kibuloy, no? Baka naman, kasi ang iniiyak nila, sinasabi nila, politika yan. Diba? Liwanagin natin, merong basis for him to be investigated. Kasi unang-una, meron niyang controversy. In fact, case being investigated sa United States. Medyo choppy ka, Christian. That's one. Diba? Tapos, yung mga allegation dito sa Pilipinas, so, at least for the Senate. Gusto ko Medyo nawawala ka, Christian. Parang nakibuloy ka. Nadinig niyo ba yung tanong ko? Parang narinig mo yung sinabi ko, parang nakibuloy ka. Napastop ako eh. No? Hindi ko nadinig eh. Nadinig niyo ba yung sinabi ko? Hindi masyado. Nawala ka pa nagsasalita ka kanina. Ngayon, malinaw ka na ulit. Pero kanina, medyo nawala ka. Sige, pwede mo ulitin. Sige, linawin natin. Mukhang napastop tayo bigla eh. Hindi, linawin muna natin. Meron bang basis yung pagbusisi ng Senado at least dito sa mga allegation na ito, number one? Para naman malinaw natin kung pinupolitika lang ba siya dahil yung kanyang padrino, yung dating presidente na very close siya, hindi na presidente. Pero bang basis yung ginagawang pagtutok ng
Senado at saka ng Kamara. Well, una, hindi naman to nagsimula sa Senado. Nagsimula to sa Amerika eh. Yung mga kaso niya. Di ba? Ikalawa ay may nauna sa kanyang inimbestigahan, isang sekta sa Siargao na nang-abuso rin ng mga kabataan at mga kababaihan. So hindi naman siya ina-isolate lang. Merong mga nangyari before. Tapos sa ikatlo ay may mga nagdumulog sa Senado, no? At ang hinihingi lang naman sa kanya ay sagutin yung mga reklamo laban sa kanya nitong mga kababaihan at kabataan na ito, no? Ibang usapin pa yung kanyang kaso sa Amerika. Ang magiging kinabukasan niyan ay malamang extradition, no? Binanggit na yan sa kanyang speech nung isang araw, kahapon yata yun, no? Ang dami niyang sinabi, no? Siguro mamaya pag-usapan natin yung kanyang mga sinabi. Sinabi niya na hinahunting siya ng CIA, hinahunting siya ng NSA, hinahunting siya ng FBI, hinahunting siya ng State Department, no? Halos sa lahat yata ng ahensya sa Amerika, hinahunting siya. Talo pa niya si Bin Laden, no? Sa dami ng humahunting sa kanya, no? Kaya hindi naman 'to nagsimula sa Senado. Nagsimula ito dun sa mga kaso sa kanya sa Amerika, no? At hindi nagsimula yung investigasyon ng Senado. Yes, Christian? Yeah, pero at least merong basis. At least meron bang basis at least naman, di ba? For the Senate and the House to look into these allegations. Kunwari, separate natin sa SMNI, di ba? Kasi issue rin ng prangkisa yun, eh. Kumbaga, merong basis, hindi yung pwedeng sabihin na hindi, pinapolitika lang yan. Definitely, no? Definitely. Mahigit isang taon yung lumipas bago nagkaroon ng ganitong Senate hearing, no? Kumbaga hindi lang ito pinanggalingan yung mga kaso niya sa Amerika. Bagamat ay yung mga sinampa sa Senado ay similar dun sa mga kaso sa Amerika. Ang kaibahan lang dito ay talagang may testigo na humarap. Kaya pinapasagot lang siya. Yung mga ibang senador ay pumunta na sa depensa niya kaagad. Yung isang paborito kong senador, ang issue ay bakit nakatakip yung mukha ng mga witnesses ng mga babae, no? Yun yung sagot ng isa na senador. Yung isang senador naman, ang sabi ay, kwan lang yan, mga chismis lang yan, no? Mga chismis lang yan. Wala naman talagang malinaw na batayan yung mga nagtestigo sa Senado. So yung kanya mga kakampi sa Senado ay up in arms na kaagad no? Ang hinahabol lang naman sagutin niya. Pumunta siya sa Senado o sa Kongreso at sagutin itong mga aligasyon na ito. Kaya nga sabi ni Senator Risa Ontiveros, no, yung in response doon sa mahabang video message ni Pastor Kibuloy, huwag pa victim. Nadinig ba ako? Huwag daw pa victim Kasi what do you make of that very long video message, no? More than 30 minutes yun. Tapos, hindi siya nagpakita ng mukha. Nagtatago daw siya kasi meron daw plot para patayin siya. What do you think of that? Oo nga, may plot daw. Tapos may binabanggit pa siyang mga rivals. At ang dami niyang binanatan, no? Binanatan niya yung presidente, binanatan niya yung first lady na gustong agawin ng kanyang mga ari-arian, no? Binanatan niya yung presidente at saka yung first lady na merong mga daw dito, mga devil worshipper, no? Yung yung Malacanang. Parang yung ang tawag diyan, yung QAnon conspiracy sa US, 'di ba? Mga evil worshipper daw sa Washington. QAnon. QAnon, parang gano'n yung QAnon conspiracy. Pinapakinggan ko siya, yung kagad ang unang pumasok sa akin, QAnon conspiracy, no? Na mga devil worshippers, mga kumakain ng mga bata, no? Parang binaligtad niya yung lamesa no? At saka basta marami pa siyang sinabi at saka meron siyang sinasabi syndrome ba yun yung sinasabi niya na itong mga tumestigo sa kanya ay talagang walang basihan, pero dahil siya ay binata, no? Siya ay mayaman, no? Ay may mga hinahabol sa kanya.
kulang na lang na sabihin niya yung sinasabi minsan sa mga guest mo na magandang lalaki. No? Yun na lang ang kulang, no? Nasabihin niya na siya ay mayaman, binata at magandang lalaki. Ibig sabihin itong mga Ano babae. raw, yung pinag-aagawan Ano tawag daw doon sa? siya. Yun, pinag-aagawan siya, no? Kaya Ano ba? Baka Actually, naman kasi napakagandang lalaki, di ba? kung ako yung adviseran ko siya na wag na muna siya magsalita dahil lalo siyang lumulubog dun sa sarili niyang kumunoy. Respeto lang. We're talking here of the Son of God. Huh? Anointed Son of God. Sorry. don't bigla. Sorry. Baka mamaya mabanatan Napaka-blasphemous sa mga binibitawan yung salita. baka mabanatan tayo nakasama sa mga Ingat, baka tama ka ng kidlat. devil worshippers, Tama no? yan, tama yan. Baka tamaan yung aking wifi, mawala. Oo nga, ako, tinatamaan na yung yung connection ko Naghihingalo yung connection Papuntahan natin yung sagot niya, O yung lindol nga, kaya niya ipatigil ni Sarah, no? Yung wifi pa. Hindi naman niya sinagot. Correct. Ako, naniwala ako doon. What do you make of that? Yung sagot naman ni Dito Sarah. Parang, in so many words, pinupukol siya dahil siya yung next in line, dahil vice president siya. Medyo weird dahil hindi niya sinagot yung testimony ng hardinero. Wala siyang sinagot Sinabi lang niya na sa panahong ito ay ang daming bumabanat sa vice presidente. At yung mga bumabanat ay dahil may ambisyon sa 2028. Parang medyo non sequitur. Mukhang medyo it doesn't follow 'Di ba yung kanyang sagot? Sabagay, marami naman siyang sagot in the past na parang parang off. No? Parang off. No? Hindi ko naman sinasabi na lahat ng kanyang sagot ay off. No? Hindi ko sinasabi na yung kanyang sagot sa Senado nung tinanong siya sa kanyang mandate at hindi niya masagot, pinasa niya sa kanyang undersecretary at saka chief of staff. Hindi ko naman sinasabi na yun ay off. Pero itong sagot niya dito ay sobrang off. Medyo weird no? Parang tinukan ko sinusubukan kong imaginein yung pumapasok sa kanyang isip no? Habang kino-consolidate niya yung sagot doon sa hardinero na nakakita sa kanya no? Nag-landing no? Pumunta doon sa anong tawag doon sa resort na yon lumating doon at pag-alis may mga dala ng bag ng mga armas daw no ayun. Okay. Pag ikaw, ito rin kasi yung gusto kong parang pag ikaw ay naging advisor ng mga mahalagang mga politiko, no? Sigurado ko naman, hindi naman ganyan ang magiging advice mo. Unang-una, hindi tayo magiging advisor. Pero in the very remote possibility na mangyari yun, at the very least, magkakaroon naman ng logic yung mga sagot. Medyo. Kaya inuulit ko yung mga sinabi ko sa kanyang mga previous na mga sagot. No? Sisantihin na niya yung kanyang mga advisor at yung kanyang mga tigasulat ng kanyang mga sagot. Medyo hindi maganda. Lalo na kung ikaw yung ikalawa na pinakamataas na opisyal ng gobyerno, a heartbeat away from the president. Tapos ganyan ka sumagot, baka mabawasan yung mga supporter mo going into 2028. Pero meron akong marites na bilang panghuli, kasi talaga naghihinga lang akin. May marites ako. Go. Na baka yung sinabi niya dati, last month ba yon na balak niyang tumakbo sa midterm. Parang siniseryoso niya. Parang merong ganung plano. So, 'di ba? Sabi niya na siya ay tatakbo sa midterm, which entails resigning as vice president, 'di ba? Tapos binawi niya na out of context daw yung kanyang statement, no? Hindi misquote, out of context. Yung nilabas ng mga, no? Yan yung sabi niya. Ngayon, parang binabawi uli na sinasabi na very open siya na tumakbo. Mukhang ang kanyang planong takbuhan ay Kongreso, hindi Senado, no? Hindi Mayor. Pero hintayin natin yung susunod na kabanata, no? Yan ay marites galing sa parang credible source.
Kaya Ano bang basis ng marites na yan? Baka naman pinapalutang lang yan ang parang, lamas. parang galit na galit siya sa speaker eh. Gusto niya labanan na speaker eh. No? Yung kasalukuyang speaker. Parang ganun yung pinanggagalingan. Parang, no? Parang. Kaya tingnan natin kung yan ay magkakatotoo sa mga parating na mga buwan. Dahil filing of candidacy na sa October eh. Kaya ilang buwan na lang, malalaman talaga natin yung susunod na kabanata, no? Dito sa ating House of Cards, Game of Thrones, etc. etc. No? Sige, salamat sa isang pagmamarites na naman dito sa episode na ito. Maraming salamat ha. Pasensya na, hindi maganda ang internet connection ko. Mukhang napapastop tayo. Pero at least na-iraos natin yung importanteng discussion. Maraming salamat. Anytime, Christian, no? Sayang, hindi natin napag-usapan yung speech ni Kibuloy dahil ang dami niyang sinabi, no? Doon. Pero hindi pa naman tapos ang ating mga kabanata. Pwede pa lang tayo magkaroon ng mga susunod na kabanata. Hindi naman boring ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumuturgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.